mag-subscribe ka na. Hello, 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 universe. Hello mga buweks! Magandang araw sa inyong lahat. Galaw-galaw para hindi mapaimburnal. Hello sa ating mga subscribers dyan. Ganun din sa ating mga new subscribers. Welcome to Parade of Beauty! Wait lang. Tatawid tayo. Baka may dumaang sasakyan magkabali-bali, magkahiwa-hiwalay, magkandalipad-lipad ang ating balakhang. Charing. Ayun, if you are here today, welcome to the new era of beauty. Beauty is in you. O, Jimwa, kamusta naman kayo mga buweks? Pasensya na kayo kagabi kasi kagabi mga buweks ay talagang antok na antok ako. Talagang antok na antok ang beauty ko yung nagla-live tayo. Pero at least hindi naman ako napapapikit ng matagal, diba? Hindi ko na napanood ang Miss Aura. Pero ayun nga, no, nakakaloka mga kaganapan sa mundo ng pageantry. Kamusta naman kayo? Sana okay naman kayo, no? Anyway, nandito tayo ngayon sa ating diba? Historical place kung saan naganap ng unang-una ang Parade of Beauty, diba? Dito sa ating dating tagpuan, di ba? Kasi nga historical place natin. Like what happened from the past days, di ba? Napaka-historical na makaganapan ng ating mga reyna. Siyempre, unang-una na dyan, si Chelsea Manalo, ang ating Miss Universe Asia 2024. And of course, ang ating Miss International title holder na si Kylie Versosa. Ay talaga namang mga buweks, no? Rumampa sa Cannes Film Festival. Nakakaloka, diba? Iba talaga ang ating mga reyna, mga buweks, no? Pang world class, diba? Baka hindi nyo pa po nakikita. Etong si Kylie Versosa nga at saka si Chelsea Manalo ay talagang hindi naman sila nagbardagulan doon. Siyempre kababayan natin Pinoy yung mga yan. Hindi naman sila lumalaban doon. Kumbaga nagpakita sila ng tunay na kalibre ng mga Pilipina. Ang gaganda nitong mga buweks, no? Napaka-classy, sophisticated, alta-alta, yayamanin ang mga itsura. Sana all na lang talaga, Jimwa. Yung suot ni Chelsea Manalo na gown doon, ang ganda-ganda, yung yellow bagay na bagay sa kanya. Well, eto namang si Kylie Versosa, plakadong-plakado din, no? Parang pwede pang lumaban. Pwede pang lumaban ng international pageant, mga buweks. Alam ko, binabash ng bonggang-bongga si Kylie Versosa dahil nga sa kanyang, sa kanyang mga galawan, no? Sa kanyang itsura na ayun nga, sobrang payat, tapos nagparetoke daw, ganyan-ganyan. Tapos mukha na daw itong nag-mature, ganyan. Ganun talaga, magmamature talaga. Kasi nga, syempre, nadadagdagan ng edad. Pero hindi naman siya ganun katanda. And aside from that, kahit na nadagdagan yung edad niya, kahit na nag-matured siya, at least parang makikita mo na she aged gracefully na masasabi, no? Pero hindi naman siya yung lola na, di ba? Naaalagaan niya yung katawan niya, di ba? Yung figure niya. Ang ganda-ganda ng katawan niya, napaka-toned. Tapos yung face niya, okay naman, maganda pa rin siya. Yung beauty niya, hindi siya yung Diyosa-Diyosa, hindi siya yung ganyan. Pero yung tipong hindi ka nauumay sa itsura niya, mga buweks. Yan ang gusto ko kay Kylie Versosa. At saka alam niyo mga buweks, sa totoo lang, siguro sa mga hindi nakakilala kay Kylie Versosa, hindi ko siya kilala personally, pero I've met her during Miss Cosmo 2024 sa Vietnam, mga buweks. From jury session nila or preliminary to finals, alam niyo ang bait-bait ni Kylie Versosa. Lalo na pag off-cam, napaka-approachable niya. Hindi siya yung nagmamaganda. Hindi yung parang akala mo kung sino na, hindi siya ganyan. Basta ang bait-bait nitong babaeng ito, no? Kaya talagang nagustuhan nga rin niya ng ng Miss International Organization. But anyway, ang ganda-ganda ng gown niya diyan. Hinahanap ko kung sino yung mga designers ni Chelsea Manalo at saka ni ni Kylie Versosa. Hindi ko makita, hindi nila nilagay sa sa Instagram nila, no? But anyway, kung sino man yung mga designers nila, napaka world class. Pero alam ko yung mga suot nila, mga jewelries, ayan, no, nakalagay doon na
mga international sponsors, 'di ba? Mga bigating kumpanya, 'di ba? Na mga accessories, ang taray ha, nakakaloka naman ito. Parang kung tutuusin mo, sino ba naman yung mag-aakala na dati mga uma-attend lang diyan, mga celebrities, mga artista, ganyan-ganyan, 'di ba? Sa Cannes Film Festival. Pero ngayon, ang dami na mga international models na, kahit na may mga business ganyan, no, mga kilalang personalities, 'di ba, sa iba't ibang sulok ng mundo. Tapos ngayon kasama na diyan yung mga beauty queens, 'di ba? Nakakatuwa naman, dati umattend din diyan si Pia Wurtzbach, 'di ba? Ang taray, 'di ba? Pero parang wala yata si Pia ngayon. Parang ilang beses siya diyan, 'di ba, umattend. Baka busy si Pia Wurtzbach. So ngayon, kasi naman yung lola nyo, ang dami ring sponsors, no? Ang daming ang daming kaganapan, 'di ba? Sana all ganyan, kumikita ng milyon-milyon, 'di ba? Tapos ngayon, ayan yung mga beauty queens natin. Nakakatuwa lang. I'm so proud to be a Filipino. Parang may isip mo na, oh my God, mga title holders ng Philippines nasa Cannes Film Festival lang naman, 'di ba? Nakakaloka lang. Siyempre, yun, diba? Makikita mo dyan, ganyan. Ganyan. Siyempre, diba, taga-Philippines pala ito, mga ito. Siyempre, Pilipino ka, di tangay na yung pangalan mo, diba? Tangay ka na doon kasi nga Pinoy ka, diba? Nakakaloka. Well, eto naman, no, nakakaloka naman ito. Ang ating mga syupit bahay ng mga Indo. Ayan ang sabi nila, no, bakit daw itong si Kylie Versosa daw ang pinadala sa ang inimbitahan daw ng Cannes Film Festival. At saka ito daw si Chelsea Manalo. Si Chelsea Manalo naman daw, hindi naman daw ito title ng Miss Universe. O diba? Ayun sinasabi ng mga Indo. Dapat daw si Miss Universe title holder daw ang ipinadala. Mas marunong pa kayo. Mas marunong pa kayo sa sa Cannes Film Festival Organization. Kumbaga, syempre, mas marami tayong hatak na fans kaysa dun kay Denmark, no? Hindi naman sa pero alam nyo naman, kaya maingay pa rin ang Miss Universe, diba? Dahil din sa Philippines, diba? Kaya si Chelsea Manalo ang inimbitahan. At saka deserve naman yan ni Chelsea Manalo, diba? Sabi daw nila, hindi naman daw title holder itong si Chelsea Manalo. At saka ito daw si Kylie Versosa, ay matagal na daw itong kumbaga inaamag na daw ito, nabubulok. Nabubulok na daw ito, hindi na daw ito matagal na daw itong Miss International title holder. Dapat daw, sabi ng mga Indo, ang mga iniimbitahan daw sa mga ganyang mga malalaking kaganapan ng mga big events, mga famous events, yung mga title holder katulad daw ni Harashta, ayan ang Supranational 2024 ng Indonesia, at ganun din itong si Ketut Parmata Julia Estrade na Miss Cosmo 2024 title holder. So yan ang mga hinaing na mga Indo, hindi na mga victim, mga Indo, no? Dapat daw yung mga reyna daw nila ang pinadala, di ba? Nakakaloka naman ito. Well, eto nga, no, etong mga dilulo talaga, no, mga pakailamera, mga inggitera, no, lalong-lalo na ito. Siyempre, nag-back to back. Eto nga, mga kaganapan, Diyos ko, hindi ko kinakaya itong linggo lang, no. Parang sunod-sunod, nag-back to back ang Philippines sa pagkapanalo, no, dito sa Miss Orient Tourism Global 2025. Ayan si Patricia Bangog. Ayan, congratulations. Hindi man kita nasubaybayan kasi hindi naman ako dito sa panya na to, hindi ako pamilyar, no? Bigla ko na lang nakita, nanalo na siya. Sabi ko, ano to? Anong kaganapan to? Charot. So ayun, congratulations sa'yo. Ang galing-galing mo. Nakita ko yung performances mo. Sinilip ko siya. Well done. Ang galing-galing. And then, syempre, nag-first runner-up dyan, kung hindi ako nagkakamali, si Malaysia. And then, si second runner-up is si Ghana. Ayan, kung hindi ako nagkakamali. Congratulations to these amazing women, di ba? Sa mga hindi po nakakaalam, itong Miss Orient Tourism Global, ayan po ay organization sa Malaysia. Ang Malaysia naman talaga ay talagang hindi na maawat, no, sa mga paggawa ng mga international pageants, di ba? Nakakaloka, ang dami nilang international pageants, no? Sana naman magkaroon sila ng yung umingay yung kanilang di ba, organization, di ba? At saka next time sana mas glossy yung kanilang pageant para talagang makipagsabayan ito sa mga mabibigat na mga, alam niyo yun, international pageants, di ba? Nakakatuwa ang Malaysia kasi ang Malaysia, kumbaga, hindi sila
hindi sila mekos-mekos, no? Nakakatuwa yan tuwing may kandidata tayo dyan, it's either runner-up or a title holder. Pag deserving talaga ng Pilipinas or kung sino man yung deserving na bansa, ibinibigay nila talaga yung corona. Kaya mga buweks, ito lang, no? Gustong-gusto ko tong gustong-gusto ko tong Malaysia pag ganyan meron sila mga international pageants. Kasi hindi nila niluluto, hindi sila yung for a clout, ganyan-ganyan, no? Oh well, kinoronahan nila yung Philippines dahil yung sinasabi ng iba, no? For a clout daw yan para umingay yung organization. Well, may ganun na rin, kasama na rin yung. But anyway, kung hindi naman nag-perform ang Philippines ng bongga, ng maganda, eh talagang ililigwak yan, di ba? Or ira-runner up. Eh nag-perform nga ito na maganda. So kudos dito sa Malaysia na hindi sila yung hindi sila yung parang anong tawag dito, unang taon pa lang, mekos-mekos na hindi katulad ng cash mo, di ba? So, ayun, nakakatuwa, ang galing-galing, kudos sa Malaysia, sana magtagal yung pageants sila. And of course, kagabi nga, dapat nga manonood tayo ng Miss Aura International, di ba? Kaya nga lang, syempre, antok na antok ako, kaya hindi na tayo natuloy mga Wex, pasensya na kayo. But anyway, I'm very, very happy sa ating kandidatang si Miss Aura International 2025 na si Christian Pauline Allerie. Allerie ba? Allerie. Ayan, Allerie pala. So, ang galing-galing naman itong si Christian. Ayan, hindi ko man napanood kagabi. Hindi man natin nasubaybayan kagabi. Pero okay lang, syempre, health is wealth. Health is more important. Diba? Kailangan kong ipahinga kasi baka mamaya ngayon sa trabaho bumagsak na ako, no? But anyway, ang galing-galing niya, nakita ko yung performances niya, nakakatuwa, lahat ng mga from the whole interval, tama ba? Interval. Sa whole competition itong Miss Aura International 2025 at itong Miss Orient Tourism Global, ito lang, magkasunod lang ito mga Bex, no? Yung performances nitong dalawang ito ay talaga naman plakadong-plakado na parang I don't know them. Kumbaga, naaral nila talaga. Yung, alam niyo yun, parang obviously, syempre, masasabi ko na they did their assignments, no? Talaga makikita mo na ang Philippines talaga, parang taon talaga natin ito mga Bex, no? Taon natin, kahit na sabihin mo mga minor pageants lang yan, kahit papaano, corona yan, title yan, dagdag na naman yan sa ating history, no? This is a history. They made a history. Kaya naman talagang itong lugar natin ay tumatema sa ating topic ngayon. Napaka-historical nitong lugar na to. Dito ako nagsimula mag-vlog-vlog. At yung mga kaganapan ngayon sa mundo ng pageantry ay napaka-historical din. Kaya naman talagang ang bansang Pilipinas ay nananatili pa rin powerhouse sa mundo ng pageantry at hindi na matitibag yan mga Bex. Hindi na matitibag yan. Siguro patay na tayong lahat. Hindi pa rin ito natitibag. Diba? Knock on the wood. Ayoko pang mamatya. Diba? Talaga namang itong kandidata natin sa Miss Tourism Global at saka sa Miss Aura International ay talaga namang palaban. Ang galing-galing nila at bumubula ang mga bunganga, mga Bex. Nakakaloka ang mga bugahan nila. Ang galing-galing sa Q&A. Yan talagang hindi makuha-kuha ng ating mga syupit bahay. Yung hindi man tayo magpadala ng sobrang magaganda, katulad ng mga pinapagawa nila, mga pagmumukha nila, di ba? Pero ang utak naman mga Bex, ang mga bugahan sa bunganga, no, sa mikropono, ay hindi nila ito mapantayan man lang, di ba? Hindi rin nila malagpasan kasi yan ang natin talaga. Yan ang bala natin. Bukod sa ganda, sa OOTD, sa mga pasabog sa styling, and of course, ang bunganga ang hindi nila makuha ng mga ating mga dilulong syupit bahay, di ba? Kaya naman talagang tumatalak itong mga ito na sinasabi nila na dapat daw si Indonesia daw ang nag-title sa Miss Aura International. Nakakaloka na mga ito. Hindi pa nakontento sa nakuha ni Indonesia na na national costume. Okay na yan, di ba? Okay na yan. Maging kontento na lang kung hindi yung marami pang sinasabi sa social media na feeling nila is sila yung powerhouse, di ba? Kasi nga sinasabi nila na powerhouse daw sila. Bakit daw laging why Philippines again? Nakakaloka. May mga nangyayari daw mga luto-luto, mga kaganapan dito sa international pageant na itong dalawang ito, no, sa Malaysia at saka yung Miss Tourism, ano ba yan? Hindi ko ma-memorize yung niya.
yung Miss Global Tourism, ayan, no? At saka yung Miss Orient Tourism Global, ano ba naman kasi yan? At saka yung Miss Aura International, may mga mekos-mekos daw ito. Kaya daw, Philippines na naman ang ipinanalo. Hindi nila matanggap na ang Philippines talaga ay talagang dekalibre ang mga pinapadala, lalong-lalo na pagdating sa international pageants, di ba? Hindi lang puro dapat inoperahan, maganda, okay na yan, sige, ganyan-ganyan, wala namang masama dyan, di ba? Pero kung magpapadala dapat, syempre dapat buong kalibre. Hindi lang ito, dapat ito din, di ba? Dapat hindi ka utak or jutak diya, di ba? Hindi yung utak dilis, di ba? Anyway, congratulations sa ating mga reyna dito rin sa nakoronahan, no? Ngayon lang, ayan, magkasunod back-to-back win for the Philippines sa international pageants, diba? And of course, ang ating mga reynang si Chelsea Manalo and Kylie Versosa, enjoy nyo lang ang inyong journey, laban lang, diba? Anyway, mga Bwex, ano masasabi nyo dito sa ating mga chika ngayong araw na ito? Mag-ingay kayo sa ating comment section para makita ko rin ang inyong mga opinion. Hanggang sa susunod nating mga chika-chikahan. Bye for now, mga Bwex, and I love you all. Bye! See ya!